Mariing tinakpan ni Benedicto ng kanyang palad ang bibig ni Camille upang hindi ito makasigaw saka itinulak siya pasandal sa pader. "Shut up, witch!" Saway ni Benedicto sa babae nang pilitong kumakawala sa kanyang pagkakahawak. Buong magdamag siyang naghintay sa babae noong isang gabi at kumpiyansa siya sa sariling lalapit ito sa kanya nang nakaluhod na magmamakaawa ngunit naghintay siya sa wala. Hanggang sa mag-umaga na ay kaagad niyang tinawagan si Zoila. Pero sa kasamaang palad ay hindi niya ito makontak. Bagaman hindi sila madalas magkita ng matandang babae, kabisado naman ni Benedictong ugali nito. Alam niyang hindi titigil ang babae hanggat hindi ito nakakakuha ng pera. At ngayong hindi na niya ito matawagan, siya ay nag-hunch na maaaring nagkaroon siya ng pera. Kung gayon man, saan nakakuha si Camille ng pera? Dumako matatalim na mga mata ni Benedicto sa leeg ni Camille. At hindi siya tanga para hindi mahalatang naglagay ito doon ng powder para matakpan ng kung anumang itinatago nito. Hinila din niya ang manggas na suot nitong damit at dahilan para makita niya doon ang may kalabo ang mga marka na tila mga pasa. "Witch, saan mo binenta sarili mo?" Maring tanong ni Benedictong nalilisik ang mga mata dahil sa galit. "Wala ka na doon," sagot naman ni Camille habang pilit na nagpupumiglas at mahigpit na hawak ang kanyang kwelyo. "Punyemas ka? Nabili na kita sa nanay mo, kaya akin ka na." Galit na wika ni Benedicto habang patuloy siyang idinuduktok sa matigas na pader. Hindi naman nagulat si Camille nang marinig yon mula sa bibig ng demonyong lalaki. Alam niyang hindi ito tutulugan ng kanyang nanay kung wala itong mapapala sa lalaki. Pumirma na siya ng agreement, simula ngayon wala na kaming kaugnayan sa kanya, kaya kung ako sa'yo tumawag ka na lang ng pulis at ipahuli siya. Matigas at matapang na sagot ni Camille sa lalaki. Saka malakas na itinulak ito dahilan para mabitawan siya. Pumihit si Camille patalikod para sana umalis na, subalit dahil wala sa bokabularyo ni Benedicto. Ang basta na lang sumuko, mabilis na itong nahawakan sa braso. "Sino? Sabihin mo sa akin kung sino lalaking bumili sa'yo?" Nanggagalaiting tanong ni Benedicto. Gusto niyang malaman kung sinong hinayupak na umagaw sa babaeng pagmamay-ari niya. Dahil hindi nagpatinag si Benedicto, kung kaya't walang nagawa si Camille kung hindi sumigaw kahit pa hindi siya alam kung may makakarinig dahil eskinita yon sa pagitan ng dalawang gusali. "Intern ako sa Debonair na pagmamay-ari ni Sergio Reynoso. Kung ayaw mo makita kanya rito, umalis ka na." "Tinatakot mo ba ako?" Ngising demonyo na tanong naman ni Benedicto habang hawak siya ng mahigpit. Nahintakutan naman si Camille sa ngiti nito, kaya naman nag-isip siya ng paraan para matakasan ito. Pasimplihan siyang dumikit sa pader at nang makakita ng pagkakataon at nagtangka siyang tumakbo. Mabilis namang nahila ni Benedicto ang kanyang buhok na para bang matatanggal ng kanyang anit sa sobrang higpit, kaya naman napatili siya. "Ay, ano ba? Bitawan mo ako!" Nagpupumiglas na bulalas ni Camille habang hinihilang sariling buhok mula sa kamay nito. "Ilusyonada! At sino ka naman para pag-aksayahan niya ng oras? Kahit napatayin pa kita sa harap niya, wala siyang pakialam, gaga." Natatawang sagot naman ni Benedicto na hindi nagbabago ang mabalasik na anyo. Hindi na makasagot si Camille dahil sa matinding sakit na nararamdaman sa kanyang anit at wala siyang magawa kung hindi mapaiyak na lang at lihim na hiniling na sana ay dumating si Sergio upang tulungan siya. "Ngayon, Camille Asuncion, tell me, sinong lalaki nagbayad sa'yo?" Marahas na tanong nito kay Camille. Nang hindi sumagot ay marahas niyang inihagi si Camille papunta sa pader. Sa gulat ni Camille ay napatili naman siya at namutla sa matinding takot. Subalit ang inaasahang pagtama sa pader ay hindi nangyari. Sa halip bumangga siya sa matipunong dibdib. Nalanghap din niya ang pamilyar na amoy mint ng hininga nito at hindi makapaniwalang nang makitang gwapong mukha nito na malamig na tingin. "Who dares to meddle in my business?" Tila hayop naman na umangin si Benedicto. Subalit na makita kung sino yun ay tinakasan ng kulay ang mukha niya at biglang nanghinang kanyang tuhod na halos matumba na siya sa kinatatayuan. Kuya Sergio, why? I'm sorry, I didn't mean to." Hindi maipagpapatuloy ni Benedicto kung ano pa ang sasabihin niya dahil tila na atras ng kanyang dila nang makita niya si Sergio Reynoso. Nawalang kanyang pagmamataas at mukhang aso na bahag ang buntot. Napakadilim ng anyo ni Sergio at walang kasing lamig ang mga mata nito na para bang wala ng buhay na bagay ang kanyang pinagmamasdan ng mga sandaling iyon.
Dahilan para makaramdam ng kilabot si Benedicto sa kanyang kaibuturan. Kuya, seryo, ang totoo niyan, nahuli kong babaeng ito na nag-espiya sa Debonair. Ang isang katulad niya ay masisira ang reputasyon ng inyong kumpanya, kaya dapat mo siyang patalsikin kaagad. Pagdadahilan ni Benedicto. Dahil inakala ni Benedicto na walang kaugnayan ng dalawa, kaya mas pina-exaggerate pa niya ang pagsisinungaling sa harapan ni Sergio. Nalaman ko rin na ipinagbili niya kanyang sarili kamakailan. Sigurong isa sa mga matatandang mayaman. Hindi namin alam kung meron siyang nakakahawang sakit. Ang isang tulad niya hindi dapat pinahintulutang manatili sa kumpanya ng mas mahaba dahil maaring mahawa niyang mga empleyado. Dagdag pa ni Benedicto na pilit kinukumbinsi ang lalaking kaharap. Galit na galit naman si Camille dahil sa mga kasinungalingang narinig mula kay Benedicto. Handa na sana siyang sagutin ang mga paratang nito nang biglang nagsalita si Sergio. Bakit hindi ka pa pumasok? Kay Camille yung sinasabi ni Sergio. Halatang ayaw nitong iparinig ang kung anumang pag-uusapan ng mga ito. Hindi maintindihan ni Camille kung bakit bigla siyang nakaramdam ng paninikip ng kanyang dibdib. Sigurado siyang tulad noong una, hindi siya papaniwalaan ng lalaki dahil ang tingin sa kanya nito ay maruming babae at mukhang pera. Kaya sa halip na magsalita, tumahimik na lang si Camille at tinalikuran ng mga ito saka naglakad palayo na hindi tinatapunan ng tingin ng dalawang lalaki. Nang makita naman ni Benedictong papalayo na si Camille, ay muling sumama ang kanyang mukha sa kabinalingan na lalaking kaharap. Kuya Sergio, ang babaeng yun! Hindi na naituloy pa ni Benedictong kanyang sasabihin dahil malakas siyang sinipa ni Sergio sa kanyang dibdib at tumama sa pader. Kasabay ng pagtunog na nabaling ribs ay tila isang hayop na umatungal si Benedicto. Dahil sa matinding sakit, putok ang kanyang ilong at bibig at mukhang miserable na ang sandaling iyon. Kilala mo ba kung sino siya? Malamig na tanong ni Sergio sa nakahandusay na lalaki. Saka walang pakialam na tinapakan ng palad nito. She's mine! Bago pa makasagot si Benedicto, ibinawi na ni Sergio ang paang nakatapak sa lalaki. Tumalikod at kinuha ang cellphone sa bulsa ng kanyang executive suit. Inform the Bajaras family that the engagement has been cancelled. Tell Mr. Kriston Bajaras to ask his son why. Nahintakutan naman si Benedicto sa kanyang narinig. Kung makakancel ang engagement, bali walang pagkabali ng kanyang ribs dahil sigurado siyang babalatan siya ng buhay at papatayin siya ng kanyang daddy sa oras na malaman nito yon. Walang pakialam si Benedicto sa duguan niyang mukha at sa halip ay pilit na gumapang gamit ang kanyang kamay papalapit sa paanan ni Sergio at humaguluhol. Kuya Sergio, please, I made a mistake. Please, I'm begging you. Hindi na pinakinggan pa ni Benedicto ni Sergio Reynoso. Sa halip ay nilampasan lang siya nito at nagtuloy-tuloy patungo sa lobby na naturang building. Maya-maya pa'y dalawang security guard ng Debonair ang lumapit kay Benedicto at binuhat siya nito at inihagi sa kalsada. Pinagtitinginan siya ng mga taong naroroon pero walang pakialam si Benedicto sa kahihiyan na iyon. Ang importante sa kanya ay wag makancel ang engagement nila ni Fedra dahil tsak na naging katapusan na niya kapag hindi yun maitutuloy. Nahihirapan man dahil sa sakit ng katawan na nararamdaman, pumikit na bumangon si Benedicto at saka dinukot ang cellphone sa suot niyang coat. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang hindi yun nabasag. Mabilis siyang nagtungo sa contacts at tinanap ang pangalan ni Fedra at tinawagan. Matapos ng ilang pag-ring ay sumagot din ito. Yes, babe? Tanong ni Fedra sa kabilang linya. Babe, help me! Matapos ang insidente kaninang umaga, naging maayos ang umaga ni Camille sa kanyang trabaho. Hindi pa sila nagkikita ni Sergio matapos ng nangyari. Mabigat ang kanyang dibdib dahil alam niyang hindi siya kakampihan ng lalaki kahit pakitang-kita naman itong nangyari kanina. Nag-focus na lang si Camille sa kanyang mga ginagawa hanggang sa sumapit ang tanghali ay nilapitan siya ng front desk at sinabing meron naghahanap sa kanya sa lobby. Nagpakilala po ba kung sino? Tanong ni Camille sa clerk. Hindi po Miss Camille, basta ang sabi kaibigan mo raw siya. Binalot ng kaba si Camille dahil iniisip niyang baka si Benedicto yon. Wala sana siyang balak na harapin ang kung sino mang naghahanap sa kanya. Sa takot na baka si Benedicto yon. Ngunit muling umakyat ang clerk at sinabing naroon pa raw ang lalaki at hindi umaalis. Napilitan si Camille na puntahan ang kanyang bisita sa lobby at ganoon na lang ang kanyang pagkasorpresa nang makitang si Elias yon. Parente itong nakaupo sa visitors area at nagbabasa ng magazine habang magkakrus ang mga mahabang binti. Nakasuot ito ng blue long sleeve na nakatupi at manggas na hanggang siko. Slim-fitted slacks na kulay gray at black leather shoes. Napakagwapo at napaka-elegante nitong tingnan ng mga sandaling iyon kaya halos lahat ng babaeng nagtatrabaho
Sa debonair ay napapatingin sa lalaki. Ang sabi pa ng ilang mga empleyadong nakakita kay Elias, pwede raw itong ipangtapat sa kanilang CEO na si Sergio Reynoso. Kung ang king kagapuhan lang ang pag-uusapan. Kaagad itong ngumiti ng matamis nang makita siyang papalapit. Saka binitawan ng hawak ng magazine at tumayo. Kuya Elias, bakit ka nandito? Bungad ni Camille na makalapit sa lalaki. May libre akong oras kaya naisip kong dumaan dito. Sagot ni Elias na nakangiti ng matamis. Nang sana'y magsasalita ni si Camille, isang malamig na aura ang naramdaman niyang papalapit sa kanya. Nang mag-angat siya ng tingin ay sinalubong niya ang malamig at kailalim kong tumitig na mga mata ni Sergio Reynoso. Seryoso tong nakatingin sa kanya kaya kumabog ang kanyang dibdib. Bagamat wala siyang ginagawa, nakaramdam siya ng guilty kaya wala sa sariling napatungo siya. Nagtuloy-tuloy lang ng lakad si Sergio, kasamang sekretary nito at ilang mga tauhan ng kumpanya. At nilampasan siya. Bakit pa siya nagigilty? Wala naman siyang ginagawang masama. Naiwan si Camille na hindi makapagsalita habang nakatungo ang kanyang ulo. Boss mo ng lalaking yon? Tanong ni Elias na muling nagpabalik kay Camille sa tamang wisyo. Tumango siya bilang sagot. May ginawa ba siya sa'yo? Muling tanong pa ni Elias na puno ng pag-alala para sa dalaga. Nataranta naman si Camille sa narinig at muling kumabog ang kanyang dibdib. Dahil sa kaba, masyado ba siyang obvious kanina kaya nahalatayo ni Elias? Wala naman Kuya Elias. Nanginginig ang boses na sagot ni Camille sa kaharap. Sinikap ni Camille na pakalmahin ang sarili dahil ayaw niyang mahalata ng lalaki ang pagiging balisa niya. Kaya pasimple siyang huminga ng malalim at nagpanggap na ayos lang sa harapan ni Elias. Bakit mo naman nasabi yun Kuya Elias? Tanong ni Camille na pilit pinapakalmang itsura. Napansin ko kasi ang takot mo sa kanya. Hindi inaasahan ni Camille ang sasabihin iyon ni Elias. Kung gano'n napansin nga nitong inasal niya kanina. Iniiwasan ni Camille ang sinasabi nito at sumagot na. Dapat bang hindi matakot ang maliit na employing tulad ko sa aming boss? Magtrabaho ka lang ng normal. Hindi mo kailangang matakot sa kanya. Sagot naman ni Elias. Nagbaba ng tingin si Camille. Mahiyain ako, aniya sa kaharap. Dahil nadama ni Elias ang sitwasyon ay naging awkward, binago niyang paksa. Bakit mo ako hinahanap? May kailangan ka ba? Tanong niya. Ha? Nasa eroplano ako nung araw na yon kaya hindi ko nasagot ang tawag mo. Hindi naman inaasahan ni Camille na alala pa ni Elias ang pagtawag niya sa lalaki noong nakarang araw. Ayos lang, wala yun. Sagot ni Camille na pilit pinapasiglang tinig. Mumuntong hininga naman sa Elias. Alam niyang hindi nagsasabi ng totoo ang dalaga. Camille, kapag may problema ka na hindi mo kaya mag-isa, sabihin mo lang sa akin, tutulungan kita, pangako. Okay? Pakiramdam ni Camille na ninigas ang kanyang katawan dahil sa narinig. Kung ganun alam ni Elias na nagsisinungaling siya ng mga oras na yon. Sa totoo lang natatakot siyang ma-disappoint sa kanya sa Elias. Hindi lang kasi ito naging nakakatandang kapatid sa kanya, kung hindi naging mentor niya rin ito na gumagabay sa kanya. Kung hindi dahil sa lalaki, hindi siya magsusumikap na mag-aral at magkaroon ng pangarap sa kabila ng masasakit na bagay na pinagdaanan niya sa buhay. Nang maisip na si Sergio ay may hindi maipaliwanag na galit para kay Elias. Determinado si Camille na wag nang idamay pang lalaki sa problemang meron siya. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na kapag nakuha kong unang sahod ko, ililibre kita Kuya Elias? Kailan ka free? Tanong ni Camille pero ang totoo'y palusot lang niya yon para hindi na mag-isip ng kung ano ang lalaki. Napangiti naman sa Elias. So that's what it is. Free ako anytime. Malapit na ring matapos ang project na ipinapagawa sa akin ng directress, Kuya Elias. Tatawagan na lang kita kung kailan. Dagdag pa ni Camille sa lalaki. Okay. Nang mga oras na yun ay sumulpot naman ang kanilang team leader na si Miss Patricia. Otomatikong kumislap ang mga mata nito nang makita si Elias. Here pala si handsome doktor. Bati ni Miss Patricia na tila ba kinikilig pa. Hi, ganting bati naman ni Elias sa bagong dating. Are you here to see Camille? Tanong pa ng babae sa butihing doktor. Well, dumaan talaga ako dito para ibigay ito. Pwede bang kayo na ni Camille ang bahala? Nakangiting tanong pa ni Elias sa katumalikod at kinuwang dalawang malalaking paper bag na nakalapag sa sahig na noon lang napansin ni Camille. Kinuha ni Miss Patricia ang isang paper bag at napasinghap ito nang makita kung ano ang laman nito. Really? Is this Cherubi chocolate? One of the best chocolates in Canada. Hindi makapaniwalang tanong ni Miss Pat. Masuyong umiti naman si Elias. Naging busy kasi ako last time kaya nawalan ako ng time para invite kayo. This is for me to apologize to you and also for taking care of Camille. Nakangiting sagot ni Elias sa kaharap.
Nang marinig naman ni Camille na mahal ang mga chocolate na yon ay gusto niyang tumanggi subalit huli na dahil mabilis na nagsalita si Miss Patricia. Thank you so much, handsome doctor. Sige na, umakyat ka na. Aalis na rin ako. Wika pa ni Elias kay Camille sa kamasuyong ngumiti. Nang makabalik sa opisina ay katakot-takot na papuri yung sinabi ni Miss Patricia kay Elias sa kanilang mga kasamahan. Paulit-ulit din itong sinasabi na naiinggit daw ito sa kanya. Camille, bakit ba hindi ako nagkaroon ng childhood sweetheart na katulad ng kuya mo na gwapo at napakabait? Tanong ni Miss Patricia na baka sa mukha ang inggit. I think he likes you. Dagdag pa ng team leader na sinang-ayon na naman ng kanyang mga katrabaho. Mabilis namang umiling si Camille at nagpaliwanag. Hindi naman sa ganun, mabait siya sa lahat. Ani Camille sa kanilang ngumiti. Hindi kailanman pumasok sa isipan ni Camille na maaring magkagusto sa kanya si Elias. Sino ba siya? Wala lang siya kumpara sa taas ng antas nito sa buhay. Oo, aaminin niya ang tulad nitong papangarapin ng lahat, pero hindi siya. Kahibangang may tuturing ang pangarap ni iyon para sa kanya. Isa pa'y hindi pa siya nahihibang. Ngumiti naman na mapanukso si Miss Patricia. Okay, naintindihan ko, ani Miss Patricia. Hindi naman makapagsalita si Camille. Alam niyang hindi naniniwalang mga ito sa kanyang sinasabi. Sa isang iglap, inakala ng lahat na totoong childhood sweetheart niya si Elias na isang doktor. Hindi na siya nagpaliwanag pa sa kanyang mga katrabaho dahil nagmumukha lang siyang guilty. Hahayaan na lang niyang mag-isip ang mga ito ng kung ano tungkol sa kanila ni Kuya Elias. Pasasan ba't malalaman din ng mga itong totoo na wala siyang nobyo at wala silang kaugnayan ni Elias. Kinagabihan habang naghahanda palabas sa trabaho, nakatanggap si Camille ng tawag mula sa opisina ng secretary. Miss Asuncion, ang proposal na ipinasa mo'y medyo magulo. Pinapatawag ka ng CEO sa opisina niya. Ani Alex sa kabilang linya. Pakiramdam ni Camille ay nanayo ang balahibo niya sa batok ng marinig yon. Okay, Mr. Noriega, papunta na ako. Magalang na sagot naman niya. Nag-isip pa muna sandali si Camille at hindi niya mawari kung bakit kinakabahan siya ng mga oras na yon. Malakas ang kutob niyang may kinalaman iyon sa pagpunta ni Elias kanina. Mabilis na naglakad si Camille patungo sa elevator at nang makarating sa palapag kung nasa ng private office ng CEO ay kabado siyang naglakad papunta sa kanyang sadya. Nang makarating sa opisina ay ilang segundo po muna siyang nakatayo sa labas ng pinto at kumakabog ang dibdib. Hanggang sa ipinasya ni Camille na kumatok na mabilis naman itong sinagot. Come in. Anang barito ng boses mula sa loob ng opisina. Nang makapasok sa loob ng opisina, ay nanayo ang balahibo ni Camille dahil sa matiim na titig sa kanya ni Sergio. Dahil hindi kayang salubungin ni Camille ang nang-aarok nitong tingin ay yumuko siya habang naglalakad papalapit. Mr. Reynoso, ano pong problema sa proposal na ginawa ko? Kabadong tanong ni Camille na ang paningin niya sa kanyang paanan. Childhood sweetheart ha? Ani Sergio sa malamig na tono habang ang paningin ay hindi inaalisa na kayo kong babae. Hindi naman nakapagsalita si Camille. Hindi niya alam na ang usap-usapang iyon ay nakarating na kagad sa lalaki. Come here. Utos niya sa babaeng walang imik. Puno man na matinding kaba, ang dibdib ay sinunod ni Camille ang utos ng lalaki. Aandap-andap siyang naglakad papalapit sa lalaki hanggang sa huminto siya sa tapat mismo nito. Bago pa makahuma si Camille, walang ano-ano hinila siya ng lalaki sa kanyang braso, dahilan para mapaupo siya sa kandungan nito. Nagtangkang tumayo si Camille subalit kaagad na ipulupot ng lalaking isa nitong kamay sa kanyang bewang. Matamang pinagmasdan ni Sergio, ang babae sa kagamit ng isa pang kamay ay inabot niya ang baba nito at bahagyang pinisil upang iharap ang labi nito sa kanya. Saka siniilyon ng malalim na halik. Nagtaranta naman si Camille dahil naisip niyang nasa kumpanya pa sila at natatakot siya na baka may makakita sa kanila doon. Sa halip na tumugon, sa mapangahas na halik ay iniwas ni Camille ang labi na isang malaking pagkakamali dahil napunta sa kanyang punong tenga ang mainit na labi nito. Nakaramdam ng pag-init ng buong mukha si Camille dahil sa nangyari sa kapilit na nila yung mukha sa lalaki. Bakit ka nagtatago? Tanong ni Sergio sa kamuling hinawakan ng kanyang baba at ngumisi. Do you regret having slept with me? Nasa kumpanya tayo, Mr. Reynoso. Mahinang sagot ni Camille. Danas na niya kung gaano ka makapangyarihan ang chismis sa isang kumpanya. Sa oras na may makakita sa kanila sa ganoong ayos, maaring gumawa ito ng kwento tungkol sa kanya o kaya ay sabihan siya ng masasamang salita tulad ng gold digger o bayarang babae. Naisip pa lang niya iyon ay namutla na siya. Nang mapansin naman ni Sergio
na totoong takot ang makikita sa mukha ng babae ay lumambot ang kanyang ekspresyon. Subalit ang malamig niyang tingin ay naroon pa rin. Hindi mo dapat kalimutan kung sino ka. Hindi kita binili upang lumandi sa ilang tao at bigyan ako ng problema. Saad ni Sergio sa malamig na tono. Tila tinusok ng maliliit na karayom ang dibdib ni Camille nang muling marinig ang salitang yun sa lalaki. Siyempre naman, hindi niya nakakalimutan kung anong pagkakataon niya. Isang laruan, pero hindi naman makatarungang magalit ito sa kanya dahil wala naman siyang ibang ginawa kung hindi tumayo doon at kausapin si Elias. Hindi talaga makatuwiran ang lalaking ito kahit kailan. Wala na ba akong kalayaan na makipag-usap sa ibang tao? Do you still want freedom? Tanong ni Sergio na punong-puno ng sarkastiko. Umangat ang gilid ng labi ng lalaking tila ba ng aasar. Isn't all you have to do is clean yourself up whenever I need you? Pakiramdam ni Camille ay bumara ang hangin sa kanyang lalamunan. Nang marinig iyon, bagamat totoo naman ang sinasabi ni Sergio pero lumalabas na masakit sa tenga pakinggan niyon. Nakagat ni Camille ang kanyang pang-ibabang labi saka nagsalita. I'm sorry, pero bukod sa pakipagtalik ay hindi ako pumapayag sa mga hindi makatuwirang request mo. Do you want to die? Madiin ang tanong na anyo ni Sergio sa kaharap. Wala namang nakalagay sa agreement na bawal ako makisalamuha sa mga kaibigan ko. Katuwiran pa ni Camille. Maaring binenta niyang kanyang sarili sa lalaking ito pero hindi niya hayaang mawala ang totoong siya at maging kasangkapan na lang na pupuno sa kapritsyo nito. Isa pa, hindi naman magtatagal ang kasunduan natin. Kailangan ko ring bumalik na dati kong buhay. Hindi mo pwedeng putulin ang ugnayan ko sa ibang tao. Pagpapatuloy pa ni Camille. Nang matapos magsalita si Camille ay walang kasing samang mukha ni Sergio. Nanikit ang kanyang mga mata sa galit at nakakatakot ang ekspresyon ng mukha nito ng mga sandaling iyon. Gaano ba katagal ang epekto ng agreement natin at nag-iisip ka ng tungkol sa future? Humugot na muna ng malalim na hininga si Camille at pinigilan ang sariling maghinaing pa sa lalaki. Hindi ko ibinenta ang sarili ko sa'yo na haba buhay. Sagot ni Camille na lalong kinagalit ni Sergio. He really shouldn't have gone soft on this girl the other night because he was afraid she wouldn't be able to bear it and ended up putting himself in a dangerous position. Nakalimutan mo na bang nangyari nung nagmakaawa ka sa akin? Tanong niya kay Camille na may ngisi. Kung ipakita ko sa Elias Mansur na yon ang agreement, ano sa tingin mong iisipin niya sa'yo? Ano ang gagawin ni Camille ngayon tila bina-blackmail siya ni Sergio gamit ang kasunduan nila? Magawa pa kayang makatagal ni Camille sa lalaki? Gayong inangkin na siya nito na tila kanyang pag-aari na. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.